kukupad-kupad. Mabilis na ang panahon, kaya maiiwan ka kapag hindi ka nakasabay sa bilis ng panahon. Presyo ng gasolina, saan traffic, saan hindi. May strike ba o wala? At mga balitang importante sa buhay ng commuter na Pinoy sa DWIZ Pasada Balita. Live sa DWIZ AM Metro and Mega Manila. DWIZ News FM Regional Stations, Aliw Channel 23 at nakalive din sa lahat ng DWIZ digital accounts. Kasama ang magbibigay ng kakaibang drive sa umaga, John Ibanez. DWIZ Pasada Balita. Tuloy sa pagbabalita ng tama, paglilingkod ng tama. Narito na ang headline sa Pasada Balita ngayong araw ng Martes, 11 sa buwan ng Hunyo 2024. Pasada Balita. Dating Congressman Teves muling inaresto matapos mapalaya. Pastor Kibuloy, bigo pa ring maaresto. Pasada Balita. Porac, Pampanga, Mayor Jaime Capil itinangging protektor ng Pogo Hub. Pasada Balita. Mabilis na o mas mabilis sa pagboto at pagbibilang ng boto sa 2025 midterm elections. Asahan na ayon sa COMELEC. Pasada Balita. Data breach, ibinabala ng NPC. Pasada Balita. Sa balitang pangkalakalan, ekonomiya ng Pilipinas asahang lalago ng 6% ngayong taon ayon sa International Monetary Fund. Pasada Balita. Balita sa ibayong dagat, bilang ng mga namatay sa isinagawang raid sa Gaza, umabot na sa 200. Pasada Balita. At sa balitang pampalakasan, Celtics 2-0 na sa NBA Finals. Bawal ang babagal-bagal. Bawal ang kukupad-kupad. Pasada Balita. Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas. Ako po ang inyong tagapaghatid balita, Johnny Ibanez. Pasada Balita. At ngayon, pasadahan na natin ang mga nagbabagang balita. Pasada Balita. Muling inaresto si dating Negros Oriental Representative Arnolfo Teves Jr. sa Timor-Leste. Ito naman ang inanunsyo mismo ng Department of Justice kasunod ng pagpapalaya sa pinatalsik na kongresista mula sa preventive detention sa nasabing lugar. Ayon kay Justice Assistant Secretary Miko Clavano, ang muling pagkaresto kay dating Congressman Teves ay bahagi ng mismong proseso ng Timor-Leste. Dagdag pa ni ASEC Clavano, nakapagsumiti sila ng mga requirements sa tamang oras sa ilalim ng mga batas ng nasabing bansa. Binanatan din ni ASEC Clavano si Attorney Ferdinand Topacio, mismong abogado ng pinatalsik na kongresista, dahil sa inilabas itong pahayag na anyay misleading at insulto hindi lamang sa Pilipinas kundi maging sa Timor-Leste. Pasada Balita. Tiniyak ni Attorney Ferdy Topacio, abogado ni dating Negros Oriental Representative Arnulfo Teves, ang pagdalo sa ilang mga judicial proceeding. Kasama na ang ilang mga testigo na kinabibilangan ni dating Human Rights Commissioner Wilhelm Soriano na ipepresenta bilang human rights expert. Ayon kay Attorney Topacio, legal counsel ni Teves, pinalaya ang dating mambabatas bago ang kanyang extradition dahil sa sinasabing ang request ng pamahalaan para sa kanyang extradition ay hindi tumutugma sa usual practice at customary international law. Kasalukuyang nananatili sa piitan si Teves para sa kanyang preventive detention o precautionary detention.
Pasada Balita. Samantala, bigo na namang maaresto ng Philippine National Police ang leader ng Kingdom of Jesus Christ na si Pastor Apollo Kibuloy matapos ang pagsalakay sa 3 lugar sa Mindanao. Kabilang sa mga tinungo ng mga otoridad, ang Samar o ang Island Garden City ng Samal. Sinalakay din ang mga tauhan ng PNP CIDG, Special Action Force at militar ang compound ng KOJC sa Malungon, Sarangani. Nabatid na nahirapang pasukin ng mga otoridad ng compound dahil sa mga humarang na supporter ng pastor kung saan sumisigaw ng hostisya para sa leader o sa kanilang leader na naharap sa mga kasong child abuse, sexual abuse at human trafficking. Ayon pa sa grupo ng pastor, walang dalang search warrant kundi warrant of arrest ang bitbit ng PNP kaya't pumalag sila at pinigilan ang mga otoridad. Huminahon lamang ang mga suporter ng pastor matapos marinig ang tinig mismo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pasada Balita. Umapila naman ang PNP sa mga taga-suporta ni KOJC leader Pastor Apollo Kibuloy na maging kalmado at hayaan ng mga pulis na gawin ang kanilang trabaho bilang mga tagapagtupad ng batas. Kasunod ito ng pagbarikada ng mga taga-suporta ng pastor sa mismong harapan ng KOJC headquarters sa Davao City para pigilan ng mga pulis na makapasok at maisilbi ang arrest warrant laban sa kanilang itinuturing na pinuno. Ayon kay PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo, hindi hangad ng mga pulis na magkaroon ng sakitan at pagkakagulo. Matatandaan kasalukuyang may 3 arrest warrant si Pastor Kibuloy dahil sa mga kasong child at sexual abuse na inilabas ng Davao City RTC at human trafficking na ilabas naman ng Pasig City Court ng walang kaukulang piyansa. Pasada Balita. Sa iba pang tampok na balita, nanindigan si Porac, Pampanga Mayor Jaime Capil na hindi siya protektor ng Pogo Hub. Ito'y matapos na salakayin ng mga otoridad ang kanyang bayan o sa kanyang bayan ang itinuturing ngayong pinakamalaking Pogo. Ayon kay Mayor Capil, hindi nila binigyan ng permit ang Lucky South 99 na nag-ooperate ng Pogo sa nasabing compound. Git pa ng alkalde na hindi niya pagmamay-ari ang lupang tinitirikan ng nasabing compound o mga gusali. Katunayan anya, bago pa siya naging mayor, nakatayo na ang mga ito. Nabatid na sinubukang inspeksyonin ng lokal na pamahalaan ng Porac ang compound noong Mayo 3, ngunit hindi sila pinapasok. Pasada Balita. Natagpuan ng mga otoridad sa loob mismo ng Pogo Hub sa Porac, Pampanga ang isang hinihinalang uniforme ng sundalo ng China. Ito'y sa gitna na nagpapatuloy na paghahalughog sa nabanggit na Pogo Hub. Nakita ng mga otoridad ang nabanggit na camouflage uniform sa isang silid at nakasulat sa botones nito ang katagang PLA o People's Liberation Army. Kaugnay nito, iniimbestigahan na ng Presidential Anti-Organized Crime Commission kung may mga sundalo ng China sa Pilipinas na nagpapanggap lamang ng mga empleyado ng Pogo. Pasada Balita. Walang lisensya para makapag-operate ang Pogo operator na Lucky South 99 na sinalakay sa Porac, Pampanga. Batay ito sa mismong liham ng Philippine Amusement and Gaming Corporation noong Mayo 22 kung saan inisa-isa ng PAGCOR ang posibleng koneksyon ng Lucky South sa iligal na Pogo sa Bamban Tarlac na sinalakay at isinara ngayong taon. Nakasaad din sa sulat na pirmado ni PAGCOR Assistant Vice President Jeza Maris Fernandez ang mga sinasabing iligal na aktibidad ng naturang Pogo sa Porac noong 2022. Tinanggihan naman ng PAGCOR ang aplikasyon nito para magkaroon ng lisensya at ipinag-utos na tiyakin ng nabanggit na Pogo na hindi ito sangkot sa kahit anong internet gaming operations. Pasada Balita.
Ibinabala ng Department of Justice sa mga foreign national na sundin ang batas ng Pilipinas dahil maaari itong humaharap sa matinding legal repercussions. Kasunod ito sa pagsalakay ng mga otoridad sa Pogo Hub sa Porac, Pampanga, kung saan na-recover ang ebidensya ng torture at kidnapping. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya, inatasan na niya ang National Bureau of Investigation at maging ang Bureau of Immigration na magsampa ng kaso kung kinakailangan at agad na i-deport ang mga napatunayang lumabag sa batas ng bansa. Pasada Balita. Samantala, tumanggap tayo ng pag-uulat mula sa labas ng himpilan. Pangulong Marcos nagtalaga ng bagong pinuno ng GAB o Games and Amusement Board, kasunod na rin ang issue sa Pogo. Detalye mula kay Patrol 13, Gilbert Perdes. Nagtalaga si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng bagong pinuno ng GAB o Games and Amusement Board. Ito'y sa katauhan ni Attorney Francisco J. Rivera na isang CPA lawyer. Papalitan naman ni Rivera sa Attorney Richard Santos Clarin na iniupo ni PBBM sa pwesto noong pang December 2022. Samantala, nanumpa na rin sa kanyang tungkulin si Rivera sa harap ni Executive Secretary Lucas Bersamin kahapon. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa Himpilang May Totong Lakas. DWIZ nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Sa iba pang tampok na balita, target ng Commission on Elections na mas mapabilis ang proseso ng pagboto para sa 2025 midterm elections. Kaugnay nito, ipiniliwanag ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia na papalitan ng Miro system ang transparency na ginamit noong nakarang halalan upang mapahusay ang resulta ng botohan. Batay sa demonstrasyon ng nasabing makina o machine, nag-highlight ito ng mas mabilis na feature tulad ng oras kung saan ang pagpapasok at pagbilang ng balota ay tatagal lamang ng 2 hanggang 3 minuto kumpara sa nakaraang 7 hanggang 10 minuto. Layo ng hakbang na maiwasan ng mga aberya tulad ng 7 oras sa pagkakaantala na naranasan noong mga nakaraang halalan. Matatanda ang nakuha ng Miro Systems, isang South Korean technology company bilang electoral provider ng Pilipinas kung saan ang kontrata ay nagkakahalaga ng 17.9 billion pesos. Pasada Balita. Positibo naman ang COMELEC na mapapalawig pa ang pagsasagawa ng internet voting para sa mga susunod na eleksyon. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, kung mapapatunayang epektibo ang internet voting para sa mga overseas Filipino worker, maganda rin itong ipatupad sa bansa para naman sa mga botanteng nakatatanda. Sa panahon anya na marami na ring senior citizen ang madalas na nagsa-cellphone, mainam na gamitin ang internet para sa kanilang pagboto upang hindi na umalis pa ng kanilang mga tahanan. Nangako naman ang COMELEC na sa oras na maisulong ang local internet voting, kanilang matitiyak ang seguridad at kaligtasan ng bawat boto. Pasada Balita. Nagbabala naman ang National Privacy Commission sa mga kumpanya na may hawak ng datos ng mga customer at empleyado na nagparehistro sa NPC na sila'y mahaharap sa parusa. Binigyan din ni Attorney Obin Arnieva, Direktor ng NPC Data Security and Compliance Office, ang kahalagahan ng pagsunod sa data privacy regulations. Dagdag pa ni Atty. Nieva, pagmumultahin ng hanggang 5 milyong piso ang sinumang hindi susunod sa kanilang registration requirement. Matatandang noong nakarang linggo, kinumpirma ng NPC na nabiktima ang PNP, isang mall at brand ng sasakyan ng data breach. Dahil dito, iginit ng tanggapan ang kahalagahan ng mahigpit na data protection measures.
Pasada Balita. Hinikayat naman ni Assistant Secretary Renato Paraiso ng Legal Affairs ng Department of Information and Communications Technology ang mga gumagamit ng cellphone na nabiktima ng scammer na magsampa ng reklamo sa National Telecommunications Commission. Ayon kay ASEC Paraiso, tinitingnan na nila ang mga ulat ng posibilidad ng breach sa data ng mga customer na hawak ng mga telco. Paliwanag pa ng DICT official, maaaring mapanagot ng NTC ang mga ito bilang regulatory arm ng DICT. Pasada Balita. Sa iba pang tampok na balita, tumanggap tayong muli na pag-ulat mula sa labas ng himpilan. Mga middleman mawawala na dahil sa agro-processing facilities ng pamahalaan ayon mismo kay Pangulong Marcos. Detalye nagbabalik Patrol 13, Gilbert Perdes. Naniniwala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na lalaki ang kita ng mga magsasaka sa ginagawang agro-processing facilities ng Department of Agriculture, partikular na sa mga strategic agriculture and fisheries development areas. Ayon kay PBBM, dahil sa kawalan ng mga magsasaka ng makinarya magpoproseso sa kanilang ani, hindi maiwasang dumaan ito sa mga middleman. Kaya naman iginit ng Pangulo na sa halip na hindi na sana mabawasan pa ang kita ng mga magsasaka, ay napupunta naman ito sa mga middleman na siyang may gamit na makinarya. Sa mga agro-processing facilities na tinatayo, sabi ng Pangulo, iiwan ito sa mga magsasaka kahit mawawala na ang middleman na makapagbibigay sa kanila ng mas malaking kita. Sinabi ng Pangulo na sa mga pasilidad na ito para sa mga irrigators associations at kooperatiba ay magkakaroon sila ng kakayahang makapagproseso ng kanilang mga agri-products at hindi na kailangan pang magbayad sa iba. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa himpilang may todong lakas sa DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Samantala, binigyang diin ni NEDA Secretary Arsenio Balisacan na ang 15% bawas taripa sa bigas ay pagbabalanse para matiyak na abot kaya ang mga presyo at maprotektahan ang interes ng mga consumer. Ayon kay Secretary Balisacan, kinonsulta ng Tariff Commission ang mga stakeholder at tumanggap din ito ng mga payo mula naman sa mga policymaker. Dagdag pa ng kalihim, nagsimula ang konsultasyon noon pang Marso ng nakarang taon at 801 stakeholder ang imbitado rito. Kabilang ang 172 mula naman sa sektor ng agrikultura. Binigyan din ng kalihim na tumanggap ang Tariff Commission ng mga position paper at komento mula sa 41 price sector party, consumer group, 15 ahensya ng pamahalaan at isang mambabatas na nakabuo sa rekomendasyon ng Committee on Tariff and Related Matters hinggil sa Tapyas Taripa. Pasada Balita. Nakahanap naman ng kakampi kay Senator Amy Marcos ang mga magsasakang balak pumapila sa Korte Suprema ng temporary restraining order laban sa Tapyas Taripa sa imported na bigas. Tahasang tinawag ng senador na ham-fisted solution ng desisyon ng NEDA na ibaba pa sa 15% ang rice tariff na papatay-an niya sa mga lokal na magsasaka. Ayon sa presidential sister, ang mga dayuang supplier lang ang nag-e-export ng bigas sa bansa ang makikinabang sa ibinabang taripa. Malakihan niya itong dagok sa kabuhayan ng mga local farmers na hindi kayang makipagkumpetensya sa mas murang rice imports lalo't hindi pa sila nakakabangon mula sa epekto ng El Nino phenomenon. Paliwanag pa ni Super Ate na sinasamantala ng rice exporting countries ang pangangailangan ng Pilipinas na mag-angkat ng bigas at pagbabagsak nito sa taripa. Pasada Balita. Naghain si Senator Sherwin Gatchalian, Chairman ng Senate Committee on Basic Education, ng isang panukala na naglalayong ipagbawal
ang paggamit ng cellphone at iba pang gadget sa loob ng mga paaralan. Sa ilalim ng Senate Bill 2706 o Electronic Gadget Free Schools Act, inaatasan ng Department of Education na bumuo ng guidelines na magbabawal sa paggamit ng mobile devices at electronic gadgets sa loob ng mga paaralan tuwing oras ng klase. Saklaw nito ang mga mag-aaral mula kindergarten hanggang senior high school sa mga pampubliko at pribadong paaralan, gayon din ang mga guro. Dapat lang. Sa kabila nito, may pagkakataon pa rin na papayagan ang paggamit ng mobile devices at electronic gadgets, gaya na lamang kung may class presentation o class-based learning activities kung ang mag-aaral ay may health conditions at kinakailangan ng paggamit ng electronic gadgets, gayon din sa panahon ng emergency o panganib at kapag may aktibidad sa labas ng paaralan tulad ng field trip. Pasada Balita. Nagpaabot naman ng cash assistance ang tanggapan ni House Speaker Martin Romualdez sa 4 pang atleta na kakatawan sa Pilipinas sa Paris Olympics. Bilang kinatawan ni Speaker Romualdez, iniabot ni Deputy Speaker at Antipolo 1st District Representative Roberto Puno ang cash assistance sa 4 na manlalaro sa isang simpleng seremonya sa mababang kapulungan kahapon. Si Congressman Puno, kasalukuyang Pangulo ng Association of Boxing Alliances in the Philippines, ang governing body ng amateur boxing sa bansa. Ayon pa sa leader ng Kamara, ipinagmamalaki nila ang mga atletang Pilipino na sasabak sa Paris Olympics na nagpamalas ng husay at katatagan at umaasang makatutulong ang ibinigay na suporta upang matiyak na may sapat na armas ang mga ito na makipagkompetensya sa nasabing sports event. Pasada Balita. Samantala, matagumpay ang ikinasang First Broadcast Media Congress ng Aliw Broadcasting Corporation na kinabibilangan ng DWIZ, Home Radio 979 at Aliw Channel 23 sa PUP Santa Mesa Campus kahapon. Mahigit 600 broadcast communication students ng PUP ang nakisa at nakakuha ng mga impormasyon at dagdag kaalaman mula sa mga magagaling na speakers dito sa nasabing Broadcast Media Congress. Bukod sa loot bags na puno rin ng saya ang event, matapos mapasakamay din ng mga estudyante ng PUP ang ilan pang prizes tulad ng Enchanted Kingdom tickets at hotel accommodation tickets mula sa City State Tower Hotel. Kabilang, sa mga speaker sa kauna-unahang Broadcast Congress ng Aliw Broadcasting Corporation, sina Vice President for Business Development Dennis Antenor Jr., DWE anchors Johnny Bañez at Bragi Braganza, gayon din ang mga experts mula sa YouTube at TikTok tulad ng o na lamang ni Kevin Lau. Katuwang ng Aliw Broadcasting Corporation sa First Broadcast Media Congress, ang ALC Group of Companies, Tolak Angin, MX3, PCO Presidential Communications Office at Enchanted Kingdom. Pasada Balita. Oras! 26 na minuto na po makalipas ang ikabito ng umaga. Bawal ang babagal-bagal. Bawal ang kukupad-kupad. Pasada Balita. Sa pagkakataon po ito, mga kabalitaan, makakahuntahan po natin si Dr. Winston John Casio, ang tagapagsalita po ng Presidential Anti-Organized Crime Commission. Dr. Casio, good morning po. Johnny Bañez, live na po tayo sa DWIZ, Aliw Channel 23. Magandang umaga po, John. Alright. At sa iyong mga tagapakinig. Apo, unang-una sa lahat, maraming salamat po Dr. Casio sa pagkakataon na makahingi po kami ng karagdagang information kaugnay po sa mga pagsalakay na sinasagawa nyo sa mga itinuturing na illegal na pogo. So ano na pong update sa Porac Pogo, Dr. Casio? Tuloy-tuloy po tayo doon sa ating pagbukas ng mga buildings, pag-search. Kung di ako nagkakamali, kaninang mga alas 9 ng kagabi, mga 9 o'clock, we already reached 21
Apo. Hindi ako nagkakamali, 21 buildings na po. Out of 46. 46, so halos kalahati na po, Doc Casio. Opo, nagmamadali ho tayo para makapag-return na po tayo ng warrant. At ano po ang update dun sa mga na-discover niyo po, dun sa mga bagong nabuksang mga gusali, Dr. Casio? As usual, may nakita natin yung mga karagdagang mga computers, mga gadgets, and so on. Pero yung lubhang medyo nakakabahala ay may nakita tayong posibleng mga uniforme, military uniforms ng People's Liberation Army. Aha. At ano po ang masasabi nating mga patunay ng posibilidad nito po'y uniforme ng mga sundalong Chinese, Dr. Casio? Sapagkat po doon sa parang botones niya, Apo. ang nakalagay po doon PLA. Aha. No? So lahat ng botones niya ay may mga PLA. So, Alright. So ito po'y iniimbestigahan nyo pa po kung ito nga ay ika nga'y lehitimo. yes, sir. Apo. We're conducting an investigation. We're doing everything we can just to check kung talaga nga bang PLA uniform sa Apo. mga to. Opo. Nung pumutok po itong Porac Pogo, hindi po maiwasang maidikit po ito doon naman sa Bamban Tarlac Pogo. Na-establish nyo na po ba, na-confirm nyo na po ba, Dr. Casio, with your indulgence, yung connection nitong dalawang pogong inyo na pong nasa lakay na at na-discover? This is an ongoing investigation, pero ang dapat po nating maalala is doon sa Senado during the second Senate public hearing Aha. ay ipinakita po namin yung mga dokumento na nag-uugnay sa pagitan ng Sunyuan, yung doon sa Bamban, Opo. at saka itong Lucky South 99. Sapagkat nakita namin na doon sa 8 na mga illegal na mga online gaming hubs na nag-operate sa loob noong Baofu, yung Baofu compound, isa sa 8 ay itong Lucky South 99. Opo. So alam namin kasi na wala itong wala itong permit na galing sa PAGCOR. As early as October 2023, wala na itong permit eh. So nung sinundan namin yung paper trail, we were led to yung dyan sa may Barangay Santa Cruz yata, kung ako nagkakamali, sa Porac, Pampanga. So Opo. we can definitely say na mayroong koneksyon itong dalawang grupong ito. Opo. At doon po sa mga sinasabing nailigtas at naaresto ninyo, nasa na po sila? Ano na pong update, Director Casio? Yung yung 160 na po lahat ito kung di ako nagkakamali. Opo. Sapagkat yung pinakahuling nakita namin ay yung isang Chinese na nagpapanggap na torture victim siya at nakita namin nung Sabado. Aha. So sila po lahat ay nandito sa holding facility natin sa PAOK. Nandito po sila ngayon sa amin. At kung considered po ba silang mga overstaying o illegal alien, kung tawagin, Dr. Casio? Well, actually, all of them are undocumented aliens. No? So, may mga violations sila doon sa kanilang conditions of stay. Opo. Sapagkat kung matatandaan ninyo, nung amin silang mga tinanong, noong madaling araw na kami inabot nung unang rescue noong June 4, Aha. wala silang maipakita ni isa sa kanila, walang maipakitang passport, no? So violation po 'yon ng kanilang conditions of stay. Opo. At natukoy po ba na lahat po ng mga gusaling ito, Dr. Casio, na sinalakay nyo sa Porac, ay illegal? Tama po ba? Pakiulit to, yung tanong ay kung ang lahat ng mga gusaling ito. Yung po bang lahat ng establishmento na nag-ooperate doon sa compound sa Porac ay established na po bang mga illegal na pogo lahat? Ganito po yan. So, since ongoing pa po, so far hindi pa natin alam yan. Pero doon sa 21 na mga buildings na napasok natin, nakitaan natin ang ebidensya ng pagpapalaro ng online gaming. So, we are 100% sure as far as the 21 buildings na illegal po yung kanilang mga aktibidades, no? Sapagkat ayon nga po sa PAGCOR, wala ho itong permit. So, hindi Apo. sila matuturing na POGO, hindi sila matuturing na IGL. Talagang sila isang scam farm lamang. Opo. So, maging doon po sa Bamban, lahat po ito illegal? Yes, Doktor? sir. Yes, Apo. sir. Opo. Alright.
So, yung doon sa Bamban, maliwanag po yun sa meeting namin sa Pagcor kahapon, scam farm din po sila. Opo. Natukoy niyo na po ba kung sino o sino-sino yung mga posibleng nag-leak ng information doon sa sinagawa niyong raid sa Porac para maantala ito ng ilang araw, Dr. Casio? Meron na ho kaming matibay na lead at kahapon nagsubmit na kami ng initial na mga report sa mga nakakataas sa amin para tuluyan lang ma-validate kung saan po nanggaling itong leak na ito, no? Apo. So, parang lumalabas na mayroong multiple sources ng leak na aming tinitingnan ngayon. Sana ay matapos namin ang validation within this Apo. week. So para mapin down namin kung sino talaga yung nag-leak sa amin nang mapapanagot namin po siya. Alright. May timetable po ba kayo, Dr. Casio? I understand, marami po kayong minomonitor at tinitignan mga posibleng mga illegal na operators po. Timetable in as much as nakadepende ho kasi kami sa ebidensyang ipapakita sa amin, mga reports, ganyan po. Meron ho tayong minamanmanan sapagkat ito pong Pagcor, itong Pagcor ay nagbigay sa atin ng listahan ng kanilang mga na-monitor na mga illegal online gamers, na operators. Parang 58 po yata kung ako nagkakamali nung tinek ko kahapon yung listahan. At may mga nare-receive din tayo mga reports galing sa mga opisina ng mga senador, mga congressman, mula sa publiko. So ang dami ho yan, no? So ang rule po natin diyan is kung saan yung may pinakamatibay na ebidensya ng pagbabiolate, pagsasagawa ng criminal activities, yun po nauna naming kinikase build up at nakikipagtulungan agad kami sa mga ibang ahensya, PNP, NBI, Department of Justice. So, we just follow where the evidence leads us. Alright. Binabanggit po ninyo na nagkaroon ng leak para mistulang parang madiskaril o maantala yung nakaraang raid ninyo sa Porac. Pero sa malikot na isipan po ng isang mamamahayag, ano po yung purpose? Bakit nyo isinapubliko na ilang lugar sa Southern Metro Manila at Calabarzon area ang inyong minomonitor? Hindi po ba ito posibleng makadiskaril din kung sakasakali mang meron? Hindi actually. We want to publicize the information nang sa gayon is matigil na po sila, no? Kasi yung mga tinitinan po namin ay wala kaming makitang mga what do you call it, yung mga torture and so on and so forth. Yung kasi pag meron kami makita, hindi talaga namin sa publiko yun. Kaya lang ang namomonitor kasi namin is mayroong mga possible violations doon sa kanilang mga conditions of permit, no? So, yung kanilang lisensya. So, kahapon nga, nakipag-meeting na po kami sa, hindi ako nagkakamali, lahat ng mga legal na mga internet gaming licenses ay minute na po namin kasama ang Pagcor, ang Department of Justice at saka yung Department of the Interior, no? So yung 4 na ahensya, kinausap namin sila bilang pagpapaalala sa kanila. So ano ba yung dapat nilang iwasan, no? So ano bang dapat nilang hindi gawin, no? So kung after yesterday, after my public pronouncement na may mga binabantayan kami dito sa Southern Metro Manila at saka after ng meeting kahapon namin with Pagcor and the other agencies, kung talagang gagawa pa rin sila kabayan ng kaibigan ng ng kalokohan, ewan ko na lang. Talagang may kalalagyan na sila. Kumbaga parang saywar na itong ginagawa nyo at the same time, Dr. Casio, tama ba? You have to understand na iilan lamang po ang ahensyang, ang mga tao namin sa PAO. Alright. So kailangan nyo ng tulong ng publiko. Tapos yung PNP at NBI, siyempre po ang dami nilang iba pang types of crimes na dinadali, no? So we have to co-opt them, so to speak. We have to recruit the IGL na bantayan nilang sarili nilang mga grupo. Alright. Last few questions with your indulgence, Dr. Casio. Ano po reaksyon nyo sa pahayag naman ng ilang mga senador at kongresista, maging ng mga LGU na mukhang humihimok na itigil na po
ang operasyon nyo laban sa Pogo dahil mukhang meron daw po itong masama rin o negatibo ring epekto maging sa ekonomiya o turismo ng bansa. Alam niyo, gaya nga ng sinabi namin, we go where the evidence leads us, no? Hindi naman po pwede na kapag merong tayong ebidensya ng krimen na nangyayari, hindi tayo umakto. Mapupulaan naman po tayo doon, no? So, hinahayaan namin yung usapin ng ekonomiya doon sa mga policymakers at saka sa mga ekonomista. Ang trabaho lang namin ay tumulong sa pagpapatupad ng batas, pangalagaan ang seguridad ng sambayan ng Pilipino, at pangalagaan ang kapayapaan ng ating bayan. Opo. Kayo po ba'y sigurado po ba na yung mga nasa paligid ninyo at yung mga kapwa ninyo authority, hindi yung source ng leak, Dr. Casio? Kasama, siyempre po yung tinitinan natin dyan. Sabi ko nga po sa ilang mga panayam aking isinagawa, ako po ay, ang aming paniniwala is, ang investigasyon dapat magmula sa aming lahat. In fact, sabi ko nga po doon sa aming opisina, since ako at saka yung aming legal officer ang nagbuo ng operasyon at saka ng trabahong ito, sa amin nagsimula ang investigasyon. So we subjected ourselves to the investigation. Then, kumbaga, elimination of suspects na lang. Alright. Dr. Casio, nasa inyo po ang pagkakataon, baka may karagdagan po kayong panawagan o mensahe sa ating mga kababayan. At maging doon sa mga nasa illegal na Pogo. Go ahead, Doc. Sa ngayon, wala na tayong tinatawag na illegal na Pogo. Ang tawag na natin sa kanila, mga scam farms at saka scam hubs. So kung sino man po ang mga nasa likod ng mga ganitong mga gawain, kami pinakikiusap, itigil na po ninyo. Sapagkat kapag kayo ay nasa kote ng Philippine government, national government, itong aming task force na binuo, talaga kung may kalalagyan kayo, hindi lamang madideport yung inyong mga trabahador, yung inyong mga foreign nationals, kundi all your properties will be forfeited and seized in favor of the Philippine government. Medyo masakit po yun. At dun sa general public, no, lalong-lalo na sa mga kababayan natin, please stop working, stop applying for jobs na may kinalaman sa scam farm. Ito ho ang aking laging panawagan na sana'y matigil na ang kanilang pagtatrabaho sa ganito sapagkat hindi ho mangingimi ang inyong national government, nakasuhan kayo kapag may sapat na ebidensya na ang mga kapwa nating, ang mga kababayan natin ay nagsisimula ng maging scammers din. Alright. With that, very well said, Dr. Casio, ako po yung umaasa na hindi po ito ang una't huling pagkakataon na tayo po yung magkakahuntahan on air. Maraming salamat po. At sa iyong mga tagapakinig, sana'y marami silang natutunan. Thank you po. Maraming salamat din po. Good morning, good luck, and God bless. Dr. Winston John Casio. Thank you so much, sir, and good morning. Yan po mga kabalitaan, si Dr. Winston John Casio, ang tagapagsalita po ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK. Pasada Balita. Samantala, nanatiling nakabinbin sa Department of Justice ang kasong administratibong isinampa noong 1 taon ng Eternal Gardens laban sa 2 piskal na sinasabing ginamit ang kanilang impluensya upang maipakulong ng 3 araw ang 2 kawani ng Eternal dahil sa isang nawawalang lumang lapida. Pinaiimbestigahan sa DOJ dahil sa sinasabing illegal na pag-aresto at illegal na pagdetine kina Arnel Albuzo at Marisa San Diego, sina Prosecutor 2 Edelwina Ebreo at Jovellanos o Evelyn Jovellanos ng Batangas City Prosecution Office. Ipinagtataka naman ni Attorney Alexis Oco, abogado ng Eternal Gardens, na tumatayong counsel nila Albuzo at San Diego ang pagkakabinbin nito sa DOJ. To quote, "Justice delayed is justice denied," unquote. Hiling naman namin sa DOJ na bigyan ng hostisya ang 2 empleyado ng Eternal Gardens na ipinakulong ng 2 inireklamong piskal sa gitna ng ginagawa lamang nila ang kanilang tungkulin. End of quote, napahayag pa ni Attorney Oco. Ang kaso na isinampa sa DOJ laban sa 2 piskal noong Oktubre ng nakarang taon ay nag-ugat
sa pag-istima ng 2 empleyado kay Piskal Ebreo sa kanilang kliyente hinggil sa isang nawawalang lumang lapida. Pasada Balita. Samantala, alam niyo ba na ang katumbas ng bawat taya sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ay kawang gawa? Sa bawat ticket mo, siguradong may matutulungang Pilipino sa kanilang pangailangang medikal. Dahil sa PCSO, bawat kawang gawa at pagtulong, hindi kanila uurungan. Kaya't palagi pong tatandaan, ang bawat taya may kawang gawa. Pasada Balita. Ito pa, dapat niyong alamin, requirements para sa medicine donation at medical dental mission sa PCSO. Mas pinadali ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ang paghingi ng tulong lalo na para sa mga nangangailangan ng libreng gamot at suporta sa medical dental missions. Ayon kay Dr. Ruel Aparato, head ng Medical Services Department ng PCSO, kailangan lamang sumulat o magpadala ng request kasama ang ilang dokumentong magpapatunay ng pagiging lehitimo ng inyong grupo o kumpanya. Medicine donation program po at saka yung request for medical and dental mission. Ang requirements po natin, syempre yung hingi kayo ng inyong request through a request letter, naka-address po kay General Manager Melquiades Robles. Okay. Sobrang busy ng mama, no? Lahat na. Ano lang, susulat na lang po doon yung, syempre, kung saan lugar, Yes. yung pong profile ng konti, kahit mga ilang sentences lang tungkol sa kung ano yung organisasyon nyo o local government unit, kung ano man yan. Kung kayo po ay private entity, kayo po ay nire-require lang namin ng SEC registration. Okay. Tapos, huwag din po kalilimutan, kung pwede po 45 days prior to the activity. Yes. Kung may activity, no? Huwag din pong kalilimutan na kailangan po namin yung contact number sa contact person. At yan ang report na hindi umuurong sa pagtulong. Maine Barreto nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Oras! Ay, kabilis ang oras, 11 minuto na lamang, 8 a.m. na. Pasada Balita. Updates at inside stories sa iba't ibang sports. Ito ang Real Sports ni Anthony Suntay. Magandang umaga! Nakuha ng Boston Celtics ang Game 2 ng 2024 NBA Finals sa Dallas Mavericks 105-98 at lamang na sila sa serye 2-0. Drew Holiday nang ibabaw para sa Celtics sa kanyang 26 points at si Jaylen Brown ang nanguna sa depensa ulit at tumulong din sa opensa ng 21 points. Ang sabi ni head coach Joe Mazzulla, usually what happens is those empty possessions on the offensive end, your defense starts to weigh in and you start to mistrust the discipline of your spacing and your shot selection. And you end up giving transition and getting cross-matched. So the guys trusted and stayed disciplined and we were able to stay out of cross matches and we were able to kind of keep the game in the way we wanted to play. Luka Doncic kumana ng 32 points, 11 rebounds at 11 assists, kaso lang meron siyang 8 turnovers. Ang sabi ni Doncic pagkatapos ng laban, I think my turnovers and my missed free throws cost us the game. Ang Game 3 ay gaganapin sa darating na Huwebes. Para sa Real Sports na po, si Anthony Suntay. Mula sa Photon, ang malakas at dumadagundong na Photon Thunder Pickup. Mapapalingon ka sa tikas at porma. Photon Thunder Pickup, malakas na, matipid pa. May reverse camera, touchscreen infotainment at electronic parking brake, leather seats at alloy wheels. Ang starting SRP ay 980,000 pesos only. Punta na sa pinakamalapit na Photon dealership o mag-message sa Photon Philippines Facebook page para sa iba pang detalye. Photon Motor Philippines, 16 years of empowering the Filipino business. Extended ang Shell Advance All-in-One promo. To join, bumili na kahit anong participating Shell Advance variant. Pumunta sa website at i-type ang code mula sa bote at ibang detalye. Hintayin ang confirmation email mula sa Shell. Abangan ang announcement sa Shell Philippines Facebook page. Extended na, pinagdami pa ang papremyo. Manalo ng free 1-year supply of engine oil o tumataginting Honda Click 125i. Kaya sali na! Mukhang kailangan ko na naman palitan ng bubong ko, pare. Mag-iisang taon pa lang yan. May tulo na kagad. Ay, bossing! Baka naman kasi hindi matibay yung ginamit nyo. Dapat
dapat ang gamitin mo ay Cherry Loom, ang yerong aluminum. Basta yero, Cherry Loom. Tibay protektado sa pangmatagalang yero. Real Sports ni Anthony Suntay sa DWIZ 882. Pasada Balita. Balitang pangkalakalan. Inaasahang lalago ang ekonomiya ng Pilipinas sa 6% ngayong taon. Ito ang paniwala ni Mission Chief Elif Arbatli Saxgard ng International Monetary Fund dahil sa malakas na pagkonsumo, mataas na public at private investment at bumubuting export. Mas mataas ito kumpara sa naitalang 5.5% noong 2023. Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ, balita sa ibang bansa. Umabot na sa mahigit 270 Palestino ang napatay sa ginawang raid ng Israeli Defense Forces na nagresulta sa pagligtas sa 4 na bihag sa Gaza. Ito naman ang inanunsyo ng Health Ministry ng Gaza na pinatatakbo ng Palestinian militant group na Hamas hinggil sa naganap na raid habang tirik ang araw. Kinilala ang mga nailigtas na bihag na sina Noah Argamani, 26 na taong gulang, Almog Meir Jan, 22, Andrei Koslov, 27 taong gulang, at Shlomi Ziv, 41. Kaugnay nito, pinalaga ng pamahalaan ng Israel ang nabanggit na bilang ng Health Ministry ng Gaza ng mga namatay sa naturang rescue operation ng Israeli Forces habang inilarawan ng saksing si Mohammed Al-Habash bilang mala-impyerno ang pambobomba ng militar sa nabanggit na bansa. Pasada Balita. At sa ating good news, inspiring ang kwentong mapapakinggan ng lahat ngayong araw. Ito'y dahil nasungkit ni John Kirt Reyes Baguio, ang top 10 sa board exam at siya rin ang kauna-unahang engineer sa kanyang pamilya na mga construction worker. Kwento ni Engineer Kurt, isang kontraktual na karpintero ang kanyang ama habang vendor naman ang kanyang ina. Ayon pa sa enhinyero, pangarap ng kanyang tatay na magkaroon ng engineer sa kanilang pamilya, kaya naman nagdesisyon siyang kumuha ng civil engineering course sa kolehiyo at isa rin anya itong hakbang para hamunin ang kanyang kasanayan sa matematika. At sumayin nyo ang isa na naman pong edisyon ng Pasada Balita. Dito lamang yan sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ako po ang inyong naging kabalitaktakan at kabalitaan, Johnny Bañez. Antabayanan po ang susunod na palatuntunang Karambola. Oras, eksakto yung punto, alas 8 na ng umaga. Bye! Bawal ang babagal-bagal, bawal ang kukupad-kupad. Mabilis na ang panahon, kaya maiiwan ka kapag hindi ka nakasabay sa bilis ng panahon. Presyo ng gasolina, saan traffic, saan hindi. May strike ba o wala? At mga balitang importante sa buhay ng commuter na Pinoy sa DWIZ. Pasada Balita. Live sa DWIZ, AM Metro and Mega Manila. DWIZ News FM Regional Stations, Aliw Channel 23 at nakalive din sa lahat ng DWIZ digital accounts kasama ang magbibigay ng kakaibang drive sa umaga. John Ibanez, DWIZ Pasada Balita. Tuloy sa pagbabalita ng tama, paglilingkod ng tama, Lunes hanggang Biyernes 7 a.m.